What's up guys, and this is Ed, right? So ngayon, short vlog lang to. Pag-uusapan niya natin yung ipapatupad na NCAP, no? So biglaan nga lang na itong linggo na to, nalaman natin na nilift na nga yung TRO regarding nga sa no contact apprehension policy, no? So ibig nga sabihin na ito mga katrotel, meron mga ilang lugar dito sa Metro Manila na sakop ng NCAP. So hindi naman buong Pilipinas or hindi naman buong Metro Manila sakop na ito. So meron lang ilang lugar na ipapatupad ang no contact apprehension, which is sa palagay ko dry run pa rin ito. So medyo masakit lang kasi parang feeling ko dry run pa rin siya, pero meron na mga magmumulta. So kung naalala nyo last time, ipinatupad itong no contact apprehension, ang daming loopholes or ang daming anomalya na nangyayari, 'di ba? Actually maganda tong no contact apprehension na to, pero sa aking opinion lang, sariling opinion ko, 'di ba? Kanya-kanya naman tayong opinion. Ako bilang opinion ko, bilang motorista, maganda naman talaga to, pero para sa akin hindi pa napapanahon, hindi siya nababagay kasi hindi siya bagay sa Pilipinas alam nyo kung bakit. Kasi dito guys, sa Las Piñas pa lang, and hindi lang sa Las Piñas, sa mga ilang karatig lugar dito sa Metro Manila, matindi ang traction sa road. So like for example, yung mga Maynilad na gumagawa sa gitna ng kalsada. So before kasi nangyari na yan, iniwasan yung gumagawa sa kalsada. So ayun, nakita sa CCTV, so na-charge kagad siya sa NCAP. Kung akong tatanungin nyo guys, hindi talaga siya nababagay sa Pilipinas kasi like for example sa mga bansang mayayaman, so pwede siyang ipatupad doon. Kailangan disiplinado yung mga tao kasi nababagay din sa lugar nila, nababagay din sa kalsada nila. Dito ba sa Pilipinas, di ba, parang hindi siya nababagay kasi before, di ba, ang dami nga nakitang butas. So para sa akin dapat magkaroon muna to ng dry run bago nila i-fully implement, di ba? So like for example, medyo butas din kasi yung nakalagay sa LTO, yung di ba, yung sa may portal. So nakalagay doon yung address mo. So automatic doon nila ipapadala. What if lumipat ka ng lugar, di ba? Like for example, nagre-rent ka lang and temporary address mo lang yun, di ba? Kunyari palipat-lipat ka talaga, so ibig sabihin nun doon nila ipapadala, di ba? So medyo malabo talaga yun. So para sa akin, hindi pa siya napapanahon na ipatupad. Dapat pag-isipan munang maigi, di ba? Para walang maging aberya. Kasi panigurado guys, hindi magiging successful tong NCAP na to kasi ang dami naman mangyayari. So para sa akin, ang dapat dito dry run muna. So wag kagad yung fine ng fine sa mga motorista na hindi pa kayang ipatupad ng maayos or hindi pa kayang i-initiate yung NCAP ng maayos. So maganda to kasi, di ba, iwas ko itong to, di ba, parang hindi na tayo, instead na enforcer nang huli sa atin. So ang pagkakalam ko, itong bagong NCAP na to, parang katulong na yung AI. Pero sabi naman nila hindi 100% AI to kasi i-review pa rin daw ng tao. So before kasi tao talaga ang problema, yung nagre-review mismo ng CCTV or ng video yung problema, di ba? Huwag muna kayo guys matakot kasi hindi naman sa buong Pilipinas. So ayun, ilalagay ko yung list dito ng mga ilang lugar kung saan effective lang to. So ang pagkakaalam ko, ilalagay ko na rin dyan sa video, pero babanggitin ko na rin ang pagkakaalam ko: C5, Ross Boulevard, Macapagal, diba, EDSA. So yan kasi yung mga basic major roads natin na feeling ko naman guys, ang pagkakaalam ko dito sa NCAP na to, nagastusan na kasi to ng mga cameras, diba, mga CCTV. So sayang nga din naman pag hindi gagamitin. So ang para sa akin lang naman bilang isang simpleng motorista, wag naman manghinayang sa pera na nagastos natin kasi kasalanan nyo naman yan. Implement kayo ng implement nang hindi nyo pa napag-aaralan na maayos, diba? So unang implementation na ito, pinahinto ka agad, hindi nagtagal, diba? Hindi ko alam kung ilang buwan nagtagal, pero parang hindi yata tumagal ng 2 buwan. So ganun kabilis kasi ang dami nakitang sablay. Actually maganda yung intention, diba? Para maging disiplinado ang mga rider, ang mga motorist, para maging disiplinado. Kaso nga lang, hindi na implement ng maayos. So yun guys, kung nagtataka kayo bakit nandito tayo, umiikot-ikot lang ako dito kasi nagpapainit lang ako ng motor. So ayan, habang nagbo-vlog tayo para medyo safe din, no? Kasi dito talaga sa Las Piñas walang
kalsada dito para makapagmabilis. So iniikot-ikot ko lang siya para uminit yung motor natin. So ayun, mabalik tayo sa usapan natin sa NCAP. Ikaw, i-komenta mo sa baba kung pabor ka ba dito sa NCAP na to. Basta para sa akin, pabor ako kung i-implement nila ng maayos. Pero kung sa ngayon, wala pa talaga guys. As in, hindi pa siya, feeling ko hindi pa siya kayang i-ano na maayos. Kasi kalsada pa lang dito sa Pilipinas, di ba? Magtataka ka nga eh. Parang dito lang sa Pilipinas merong ganun. Merong sobrang laking bakal, di ba? Ang daming na-aksidente pero wala namang nananagot, which is kasalanan dapat ng contractor. Pero walang nananagot dito sa Pilipinas guys. So before pinatupad na tong NCAP na to, merong mga ilang senaryo na iniwasan yung Maynilad, tapos biglang nagka-violation, kitang kita naman sa video. Well, ang good news nila dito, pwede mo naman daw i-appeal online. So ang para sa akin guys, bakit kailangan pang i-appeal kung unang-una tama naman ang pagpapatupad? So ibig sabihin, na-anticipate na nila na merong mali kagad, 'di ba? Kasi naglagay sila ng ganyan. Isa pa sa nakikita ko dito, 'di ba? Gaano ka-accurate yung CCTV nyo or yung AI na gagamitin nyo, 'di ba? Though sabi nyo nire-review ng tao, before nga 100% human ang nag-ooperate, puro sablay. So ano pa kaya ngayon na puro AI, 'di ba? Tsaka sabihin natin combine ng human. Well, hindi naman natin pwedeng maliitin ng AI kasi parang kahit ako nakikita ko future natin ay AI na. Pero 'di ba? Gaano ka-accurate? So yun lang yung inaano ko. Ang nakikita ko dito guys, at the end, ang talo pa rin dito tayo mga motorist kasi parang pinagpa-practicean tayo, 'di ba, sa ini-implement nilang batas na hindi pa ganun kapulido. So kung mapapansin nyo, ang batas na to, isa sa butas ng batas na to, what if hiniram ang motor, 'di ba? Kagaya sa nakaraang video natin, naging usapan natin, hindi ba walang manghiram ng motor? So what if nanghiram ng motor, tapos yung nanghiram ng motor yung nagkaroon ng violation? So automatic, dahil lang nakaregister sa papel mo, nakaregister sa LTO portal, ikaw, so automatic ikaw yung mapapay ng violation. So ibig sabihin cargo mo yung motor mo kahit hindi pa ikaw ang nag-drive. So sabi naman nila, di daw i-appeal to. So ang daming proseso, 'di ba? Ganun siya kakomplikado kung iisipin mo. So ang masasabi ko kasi, hindi naman kasi ganun lahat ng tao dito sa Pilipinas ganun kateki, kaya mag-operate ng cellphone. Well, in reality, ang dami pa ring tatay na nasa probinsya, 'di ba? Mga uncle na medyo hirap may pagsabayan sa technology, which is ganun pa yung ano nila. What if pumunta ng Maynila, 'di ba? Nag-ride dito sa Maynila, ganun ang nangyayari. Hindi alam na may NCAP pala, nakapag-violation, o hiniram yung motor nila, pumunta ng Maynila tapos nagkaroon ng violation, which is matcha-charge sa totoong may-ari, 'di ba? So paano na ngayon? So ang daming butas na ganun, ang daming kailangan sagutin, ang daming kailangan pag-aralan na feeling ko hindi pa talaga ganun kapulido. Well, kung nasa bansa tayong mayayaman talaga, Malaysia, 'di ba? Mga Singapore, mga ganyan, US, so pwede nila ipatupad to guys kasi nababagay sa environment nila, nababagay sa kalsada nila, yung road nila sobrang pulido, hindi kagaya dito sa Pilipinas, 'di ba? Aminin natin din, 'di ba? Sobrang daming corrupt na enforcer dito sa Pilipinas. Daming nangungutong dito sa Pilipinas. So tayong mga rider din mismo mapagpatunay niyan. Ilang rider, 'di ba? Sa mga nanonood sa akin, alam ko naman na halos rider lahat. Anong may kokomento mo dito? Para sa akin guys, huhulaan ko, hindi tatagal tong NCAP na to, magkakaroon ng ano to talaga, magkakaroon ng welga mga riders dito, di katagalan. So sa dami ng riders dito sa Metro Manila, 'di ba? Ang pinakamalaking maapektuhan dito, feeling ko lang araw-araw, yung mga motorcycle taxi. So like for example, Angkas, Joyride, Lala Moves, yun talagang maapektuhan dito. So biruin mo, naghahanap buhay ka lang dahil sa pagkakamali ng AI, 'di ba? Or human error. So magkakaroon ka ng violation. So sana medyo mas maluwag na or medyo pulido na, hindi na kagaya dati kasi ang dami talagang loophole. Ang daming violation na pinadala tapos inappeal, napakahirap i-appeal kasi napaka komplikado, 'di ba? Na hindi naman dapat violation. Hindi kasi nakakaalam guys, sa mga hindi updated before, na ipatupad na tong batas na to. Talagang ang daming reklamo ng mga riders, ang daming reklamo ng mga kotse or ng mga naka 4 wheels kasi
hindi talaga maganda ang pagpapatupad. Tapos ito out of nowhere bigla-bigla na lang ipapatupad. Feeling ko lang guys, konektado to dun sa ano, konektado to sa Motorcycle Crime Prevention Act. Kasi kung papansin nyo, walang violation sa pagpapahiram ng motor. So dito sa batas na to, walang ligtas kapag pinahiram mo ang motor, yung pinaka-owner pa rin yung kakaroon ng violation, di ba? So napaka-komplikado sa Pilipinas, no? Ang daming kung ano-anong batas. Di ba pwedeng magmotor na lang tayo ng smooth, di ba? Ang dami pang problemang mga ganito, ang daming batas na pinapatupad na nagpapahirap lang feeling ko sa ating mga riders. Itong batas na to guys, ipapatupad na pala to sa Monday. Ngayon kasi Saturday, so ipapatupad to sa Monday, exact date May 26, 2025 ang start neto. Mag-implement na nila. Lang guys, maraming salamat sa inyo. Kita tayo sa mga susunod ko na vlog. Sana suportahan niyo pa rin ako sa aking pagbabalik. So matagal din akong hindi naging active, no? Pasulpot-sulpot lang ang mga video ko. So subukan nating ibalik gaya ng lagi kong sinasabi. Basta pag may mga ganitong klaseng information na kailangan di ba, ipakalat sa mga riders, so nandito naman tayo lagi. Andito si EdRide palagi. So yun lang, maraming salamat sa mga hindi pa napag-subscribe dyan. So mas maganda, no, share nyo na rin sa mga GC, di ba, kung anong may comment para makita yung mga comment natin. So this is EdRide. Ride safe always, ride safe.